Kapalit ni dating SBP President Al Panlilio na si SBP President Ricky Vargas nagbigay ng pahayag tungkol sa magiging kaganapan sa larangan ng basketball sa kanyang pamumuno. Presyo ng tiket sa paparating na bakbakan ng Gilas at Guam, inilabas din ng SBP. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang bumaba sa pwesto si dating SBP President Al Panlilio habang na-elect naman si Mr. Ricky Vargas. Sa kanyang inilabas na pahayag, binigyang din ito ang magiging direksyon ng bagong pamunuan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si SBP President Ricky Vargas sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Ang bagong board ng SBP ay binubuo ng mahusay na kombinasyon ng mga veterano na may malawak na karunungan at mga batang leader na puno ng sigasig. Lahat kami ay may iisang layunin, ang magtayo ng mas matatag at mas nagkakaisang kinabukasan para sa basketball sa Pilipinas. Itinatatag namin ngayon ang pundasyon para sa susunod na henerasyon ng mga leader sa sports para ipagpatuloy ang pag-unlad at kahusayan na kinikilala sa larangan ng Philippine basketball. Mga ka-playoffs, malaki ang impact nito pagpapalit ng pamunuan ng SBP. Ito kasi yung magulang yung nanay at tatay ng Gilas Pilipinas, di ba? Lahat ng galaw ng pambansang kupunan nakasalalay dito sa SBP. Kaya sobrang malaki magiging impact nito sa pambansang kupunan, mga ka-playoffs. Unang-una yung paggalaw ng SBP sa nakabimbing kaso ng naturalization. Si Benny Boatwright, di ba? Kailangan sa lalong madaling panahon, mabigyan nila ng pansin to. Si Benny, nakikita natin sa IG niya, puro highlight ang nilalabas, di ba? Ibig sabihin, dahil kinakaya niyang maglaro, marapat lamang siguro na asikasuhin na ng SBP ang papeles niya patungo sa pagiging naturalized Filipino citizen. Para sakaling magkaroon ng problema kay Justin Brownlee or kung sakali na magkaroon ng problema kay Justin, wag naman sana, di ba? May papalit kaagad sa kanya. Pangalawa, yung programa ng Gilas Pilipinas. Kung merong programa si Coach Tim Cone at Al Panlilio dati, yung dating programa nila, sigurado tayo itutuloy lang nila yan Pero tingin natin kalaunan, posibleng magbago or magdagdag ng mabibigat na plano ang pamunuan ng SBP para mas makasabay ang Gilas Pilipinas sa nagbabagong estilo ng basketball sa mundo. Sa aspetong yan, mga ka-playoffs, malaki ang gagampan ng role ng SBP President. Lahat ng plano or pagbabago dadaan sa kanya yan. Sa huling kampanya ng Gilas, mga ka-playoffs, yung Asia Cup, pampito tayo, pampito sila, di ba? Hindi natin alam kung ano ang take nila doon, pero mababa po yun. At alam natin na alam nila yan. At dito papasok yung programa kung paano nila kakayaning umangat sa larangan na yan. Yung ibang bansa kasi nag-step up na sila, nagbago ng lineup, coaches, at siguro training session na rin para sabayan ng pagbabago ng bakbakan sa mundo. At ang resulta maganda para sa kanila. So sana ganun din ang mangyari sa SBP. Kasabay ng pagbabago ng liderato ng SBP ang paglabas ng balitang handang sagupain ng Gilas Pilipinas ang Guam sa bagong venue. Base sa report, gaganapin ang bakbakan sa bagong renovate na gym ng Ateneo de Manila University. Tanong, magkano ang presyo ng ticket dito? Tutukan natin ang inireport na presyo sa bakbakan ng Gilas at Guam sa SM Ticketnets outlet sa smticketnets.com. Mga ka-playoffs, bago maganap ang bakbakan ng Guam dito sa gym ng Ateneo de Manila University, tutulak muna sila sa Guam para sa una nilang sagupaan, di ba? Sa presyo naman ng ticket dito sa SM Ticketnet, tumataginting na 2,750 pesos ang babayaran sa Patron A po yan, 2,000 pesos naman sa Patron B, 900 pesos naman sa lower box, at 400 pesos naman sa upper box. Yan ang halaga ng ticket sa nasabing venue. Magaganap ang laban, mga ka-playoffs, sa December 1, ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Exciting tong mga ka-playoffs dahil ito yung simula ng kanilang kampanya. Actually, pangalawang laban na nga po to dahil nagsimula na ang kampanya nila sa Guam. Para makausad po sa World Cup, gaganapin nga po yan sa taong 2027 ng World Cup. So alam nyo na yan, mahirap ang pagtatangkang gagawin ng Gilas Pilipinas para makapasok sa World Cup. Dahil nasa hanay nila ang mga tigasing New Zealand at Australia. Yung Guam, okay pa po yan. Pero yung dalawa, yung Aussie and of course yung New Zealand, sobrang bigat nilang dalawa, mga ka-playoffs.
Kaya malaking banta sa tangkang pagpasok ng Gilas sa World Cup ang dalawang yan. Noong Asia Cup, nakita na natin kung paano nila pinulbos ang Gilas Pilipinas. Sa laban ng Gilas sa New Zealand, medyo pumukpok pa sila doon, pero kalaunan, hindi na rin nila kinaya, di ba? Sa laban naman nila sa Australia, wala talaga silang panalo doon. Natabunan talaga sila doon mula umpisa hanggang dulo. Kaya malaking hamon sa kanila yung World Cup qualifiers. Dito masusubok ang programa na inihanda ni Coach Tim Cone at ng SBP, kung effective ba siya or kung hindi. Kaya nga sabi natin, yung pagpasok ni Mr. Ricky Vargas, malaking pagsubok yun, hindi lang sa kanya kundi sa Gilas Pilipinas din. Siyempre, andyan naman ang iba pang namumuno sa SBP. Pero hindi maikakaila na sa kanya tatama ang lahat ng kritisismo kung bagsak ang performance at papuri naman kung maganda magiging laban ng Gilas Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-playoffs, kailangan nilang kumilos ng matindi para maiwasan ang sisi mula sa basketball aficionados na walang sawang nag-aantabay or naghihintay sa anumang kaganapan sa hanay ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon, meron silang 16-man pool. Pipili sila doon kung sino ang posibleng isabak nila sa paparating na unang window ng World Cup qualifiers ngayong November 28 po yan sa bansang Guam. Andyan ang bagong akyat na si QMB, di ba? At kahit si Kai Soto na galing sa injury, pumupustura na rin. So kahit paano, sabi nga nila, yung height hindi mo naman maituturo yan, andyan na kagad yan, bentahin na nila yan. Lamang na kagad sila dyan sa height. Hiling lang ng ating mga kababayan, makapagtala tayo ng isang malaking upset sa mga kupunan ng Australia at New Zealand katulad ng ginawa ng Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.